Kung nagsalita po itong si Spokes Harry Roque patungkol po sa nangyaring investigation ngayon sa Quadcom, lalong-lalo na dito po yung nakasentro kasi kay dating Pangulong Digong lamang ito nakasentro at obvious po na ito ay demolition job, black propaganda, political witch hunt. At ngayon nagsalita po itong si Garma. Kaya nga sabi nga po ni Mayor Baste, ito ay puro drama lamang. No? At ang sabi niya, pasagdan or hayaan na lang natin ang mga ito dahil magtatapos din ang kanilang paghari-harian. At sinabi pa nga ni Mayor Baste na kung gaano po sila kabilis mapalabas sa kulungan, ganoon din naman sila kadali ibalik kung matapos na po itong administrasyon ng Marcos Jr. na ito. And of course, nagsalita din po, nagbigay ng komento po itong si Mayor Baste patungkol sa ginagawa ngayon ni Anton Lagdamio diyan sa Mindanao, kung saan nakikialam po siya sa pamumulitika, tinatakot niya umano at ino-oppress at binabantaan pa kung sinong hindi umanong susunod na mga local official ng LGU diyan sa area ng farm ay posibleng kakasuhan at gagawa umano siya ng kung ano-anong kaso para matanggal po sila or masuspende. At ang isa po sa mga nag-react diyan at nawagan na mag-resign ng apo itong si Anton Lagdamio bilang Special Assistant to the President ay itong si Gobernador Bay Maria Mangondadato. Napakatapang na babae po. At sabi nga ni Mayor Baste, kung ang mga Espanyol noon sa panahon ng pananakop ay hindi nila nakayanan na kontrolin at sakupin itong mga taga Mindanao, lalo na kaya umano itong si Lagdamio. Pakinggan po natin mga kababayan ang naging statement po ni Mayor Baste. Drama. Kumbaga, ilaha po to. Tama, ilaha po to. Ilaha ba? Ano lang? Sagdi lang lagi. Okay. Total, ang storya na pagkabot mo yung boto, magyapon. Nato, Mayor, since mention na nato si PRRD, usap po sa mga ka-excitan sa kadaghanan sa mga Davaoenos, di lang sa Davao, actually sa Tibok Pilipinas, ang pagbalik ni former President Digong sa politika. O daghan ang nalipay, but ano na po yung mga skeptics yun na kaning mga lipod fanatics nga karon ginabuhi nila ning issue sa edad ni PRRD nga I think he's already 79 now. So mo na ilang issue nga tiguwang na siya, kaya pa ba gyud niya magpadagan og syudad o mubalik sa politika for that matter. Ikaw, Mayor, what can you say about that? Dili man gud ang kanang gaingon man gud ana kay tig-eleksyon naman god, doon na ba? Dili, gina pwede kung sa ilaha. Bisag ako, kay kontra Manila, gusto ginila, ang mupadagan, ang ilaha, mag-usap, gusto rin, ito, nga no, mupadagan kag sudad, kinang naman di ka mo tumbling idadlaw, di mampod. Wala na. Yung mga anak ng storya. Ito nga po, isa umano sa kini-question ng kalaban ni PRRD dyan sa pagka-mayor sa Davao ngayon, ay itong kanyang edad. So kita naman natin na malakas pa talaga si PRRD. At yung kanyang utak ay talagang andyan na fully function, Nandiyan pa rin yung talino ni PRRD at hindi naman kailangan siguro na bata yung magpapatakbo ng lokal na gobyerno diyan sa Davao. Kung pagkatapos po nitong eleksyon, alam naman natin kasi na sigurado na manalo po itong si PRRD. And siyempre Vice Mayor Baste, dahil bumaba nga itong si Baste, takbo na lang siyang Vice Mayor dahil si PRRD ay tumakbo na Mayor. So kita naman natin na talagang kayang-kaya pa po ni PRRD at kahit senador pa nga, kahit presidente siguro kung pwede, kayang-kaya po ni PRRD. Kaya itong sinasabing may edad na si PRRD, matanda na, yan po isa another strategy na lang ng mga kalaban sa politika para kunwari yung tao ay hindi iboboto si PRRD. Pero siyempre sure win naman yan. Karaan na kayo na ang mga yan ang storya. Huwag ka na mga pangita, huwag ka nang lain ng mga argumento. Pangita mo mga lain. In really mo gani. Katugay ito na human. Tama si really, Basta ang ma-offer sa tao, hindi man kinanglan nga physically na asa diha. Wisdom, na ang governance, di man kay ikay mulihok. Bali, basically, kami mo manage sa city. Kana, ang kasagaran nga wala sa toa. Sa kalayo sa naabtan po daan ng tawhana sa ilang politika, nahimugod sa presidente. Swerte na lang gikaayo ganita. Tinuod lang. Lain po paminawon yung anak man ko niya, pero as member of
di humpong ng taong lungsod, humpong sa taong lungsod, maminaw na mo, swerte na may anak. Mga nami kauban ng una na. Dito sa Sultan Kudarat o sa kinatibukan sa bar o nagpa-press con sila at atong ilang filing o nanawagan sa pag-resign ni Sap Lagdameo. Apil na ang pagharas daw puno sa mga kapartido mayor. But kani nagagapura kay sila may baguhay lang nag-uban no sa bagong Pilipinas gani dito sa Sultan Kudarat. Grabe ang pagtuboy ni Governor Manguda Dato sa bagong Pilipinas. Ang mayor is nag-interfere si Lagdameo sa kinsay mudagan dito sa Sultan Kudarat. Ginaharas ko no ang mga kapartido ni Dato Pax nga mobali. Ginahadlok. Kunya sumpay ng aligasyon sa korupsyon etc. Nagtuog punis Lagdameo. Nagtuog kag masakop na ninyo sila karon nga magaling na nasakop sa mga Espanyol. Kamo, mga Espanyol, kadugay panahon. Tanga po ka. So, yan, natawag ka tuloy tanga, no? Kasi akala niya kasi gano'n na po kalakas ang kanyang puwersa, no? Na kaya niyang pasundin ang mga lokal na politiko dyan sa BARM. Pero, syempre, umangal nga sila. Lalong-lalo na ngayon, no? Nagkakaisa po sila kahit yung magkalaban sila sa posisyon, magkaibang magkaibang partido, pero nagkaisa po sila para ipanawagan, di ba? Na mag-resign, no? Itong si Sap Lagdameo. So patunay lang na talagang may resistance, no? Dito po sa mga taga Mindanao. Tama ang sinasabi ni Mayor Baste. Kung hindi kaya nga po ng mga Espanyol noon, ikaw pa kaya Sap Lagdameo, di ba? Karon na noon sa kupo nimo kadugay ng mo ng barn naga-exist na kay di gina sila magpasakop mga banyaga mo nang bilib ko ang mga tawhana na so wa na guna tanga mo gina ang ilaha gana gusto nila maila tanan gusto nila paludhon tanan paminaw nila, monarkiya sila. Nga na ba? Mama na sila nga, kusog na sila mo patronize sa mga congressman, kaya mo na imuo nila mga leader nila na sila hari. Tanan ilang gusto, wa na balaod, sila na mismo balaod. Unsay gusto na kung gusto sa Malacanang, mahimo, kuanda yun, matuman. Ang tanaw nila ubos sa ilaka slaves. Yan. Well, kuan yun. Kanang colonial mentality. Human na ta diha, balikon pag yun. Maura ba gina? Di gina nimo kanang sus Ginoo ko. Matay na lang ka, di gina nimo mahilabta na diha. Di kung dili na sila makuha ilang gusto, isabotage nila ang sa kalugar. Mo nagibuhat nila Dres Davao. Iyon. Na, pag survey dire, sila pa yung komisyon na. Tinudlan na lang. Ngilabot man mo. Namo mo inyong kuan. Mga lugar. Usapod sa So, ayan po ha mga kababayan po natin ang naging komento po ni Mayor Baste na ang sabi nga ni Mayor Baste, hindi po dapat sila nakikialam dyan kasi ang kanilang gustong gawin kasi dyan sa BARM ay parang yung nasa House of Representatives na gusto nila ay napapasunod nila. Gusto nila lahat ay lumuluhod sa kanila. Ang gusto nila lahat ay maging sunod-sunuran lalo na po nalalapit na po yung eleksyon. Alam po natin na napaka-importante po yung roles ng BARM sa darating po na national election. Kaya siguro ito yung kanilang gustong gawin ngayon na mapasunod po yung mga taga-BARM, yung mga local official dyan. Para kung sino man po yung kanilang i-endorso, lalo na po sa mga senatorial slate, na lagi nilang sinasabi na kapag hindi daw po mananalo, at kung gusto nila magpapatuloy
ang pamimigay ng ayuda, dapat daw butuhin po itong mga senatorial slate na naka-line up dito po sa administrasyon ni Marcos Jr. Pero syempre, no, alam naman natin na pag Duterte, malakas talaga sa Visayas at Mindanao. Kaya ngayon gusto nilang makuha po at mapasunod itong mga taga-BARM. Pero nagkamali ata itong si Lagtamio. Kasi imbis na matakot sa kanya, maging sunod-sunuran, iba po yung kanilang response. Umangal po sila at ngayon mukhang gusto nilang matanggal or tanggalin si Baken ni Marcos Jr. itong si Lagtamio. At yan po isa sa ating mga dapat pakaabangan, mga kababayan po natin, ang isyong ito. No, tutukan po natin yan at titingnan po natin kung ano po yung magagawa ni Marcos Jr. dito. So, ibig sabihin, kapag hindi niya tinanggal, posibleng siya mismo yung may pakana nito o may utos na kontrolin po or takutin, pasundin itong mga taga Mindanao. So, yan din po actually yung inaabangan ng mga taga BARM. So, kung tanggalin, mas pabor sa kanila. Kung hindi tanggalin, dito natin malalaman kung ano po yung kanilang magiging reaction itong mga local official ng BARM. So, yan lang po muna. Thank you so much mga kababayan po natin.